Department of Justice Secretary Boying Remulla nagsalita na patungkol sa kaso sa war on drugs ni FPRRD, nilinaw na wala umanong sapat na ebidensya. Naging usap-usapan ngayon sa social media ang isang statement ng Department of Justice patungkol sa mga kasong kinasasangkutan ni FPRRD. Dito ipinaliwanag ni Secretary Boying Remulla na wala na umanong sapat na ebidensya o nasira na ang mga ebidensya na magdidiin kay FPRRD. Dito aniya na bahala na umano ang ICC sa kaso ni FPRRD. Nagsalita naman ang ilang kaalyado ni Tatay Digong at sinabing kung wala matibay na ebidensya, bakit umano ipinagkalulu si Tatay Digong sa dayuhang bansa at doon litisin na kahit ang Pilipinas umano ay walang sapat na ebidensya na magdidiin kay FPRRD. Ngayon ani ni Cathy Binag, isang loyalista sa mga Duterte, na baka pakulurin lamang ito ng mga katunggali ni FPRRD at VP Sara upang ilihis ang atensyon ng mga mamamayan sa isyu na kinasasangkutan ni Senator Risa Hontiveros. Ating pakinggan ang buong pahayag ni Cathy Binag patungkol dito. Anyway, so ako po'y gumawa again ng live because pagising ko, ang unang-unang bumalaga sa aking news is ang sinabi ng DOJ or Department of Justice about them not filing or pursuing any case against war on drugs. So, ano pong ibig sabihin yan? Kasi daw, wala silang ebidensya because of the reason why they are not pursuing because of destroyed evidences. So, imagine that. Walang kaso sa PRRD, walang ebidensya ang war on drugs. Hindi ba dapat, if this is the case, dapat ibalik na nila si PRRD sa ating bansa? They need to bring back PRRD home. Ito ay malaking, what do you call this? Patotohanan na wala talaga silang ebidensya, so walang kaso ang war on drugs. So, kung walang ebidensya, saan nanggaling ang mga victim ng war on drugs? I mean, yung mga witnesses. So, hindi ko naman sinasabing walang biktima, pero hindi kasi nagtutugma ang reklamo tungkol sa kaso ng war on drugs and extrajudicial killing. Kasi, di ba magkakonekta po yan? So, kung sinasabi po ni Mr. Boying Remulla na walang ebidensya, so paanong nangyari na may witnesses? Di ba? Well, alam mo, kasi yung witnesses naman is like, it depends on how they do it. Sila ba ay nakita nila ito ng harapan? Or ito ba ay gawa-gawa lamang? Katulad nga yung trending ngayon or pinag-uusapan na tanim witness na usong-uso talaga or fake witness sa side ng mga makakaliwa at mga kalaban para lang pabagsakin ang mga Duterte. So, alam nyo, ang Diyos talaga marunong gumalaw, no? 'Di ba? Ang Diyos talaga hindi niya pinababayaan ang mga taong gumagawa ng masama na magwagi. 'Di ba? So siya mismo, kaya nangyayari lang mga bagay-bagay, is siya ina-expose ng Panginoon kung sino yung mga taong gumagawa ng kamalian. Ina-expose ng Panginoon kung anong klase yung mga pagkatao meron tong mga taong ito. So, minsan nasasaktan tayo. Kailangan nating masaktan para tayo ay matuto upang ma-realize natin kung sino ang totoo, sino nagsisinungaling, sino ang nagpapanggap. So, nawa, ito ay actually magandang news or balita para sa atin para aminin ng DOJ or Department of Justice na wala hong ebidensya sa war on drugs. So, dapat ating panawagan
or manawagan po tayong lahat kasama ng pagdarasal na panahon na talagang dapat nilang ibalik ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun lang. And let's continue to pray all the prayer warriors there kasi sa dasal at sa Panginoon walang imposible.